we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Ilang empleyado ng mga Aldan LGU nagpositibo sa surprise drug test. 70 anyos na lolo, pinagsasaksak ang kainuman, biktima, patay. Nag-uumapaw na saya, hatid ng cast ng Asawa ng Asawa Ko sa Kapuso Mall Show. At Mystical Island of the North, saan kaya matatagpuan? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Nagpositibo sa isinagawang surprise drug test ang ilang empleyado ng mga Aldan LGU. Narito ang report. Matapos ang surprise drug testing ng local government unit ng Mangaldan noong May 20 sa lahat ng empleyado, mapa regular man o job order, lumabas sa drug test na ilang empleyado ng Mangaldan LGU ang nagpositibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon sa alkalde, base ang mandatory drug test sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act na dapat drug-free ang lahat ng tanggapan ng gobyerno. They will also be monitored by the PNP under the drug at saka sa DOH also. Ayon naman sa Department of Interior and Local Government sa Pangasinan, may kapangyarihan ang mga LGU na supilin ang bisyo ng kanilang mga empleyado, hindi lang sa iligal na droga, kundi maging ang pagkalulong sa alak at sugal. Tungkulin daw ng bawat lingkod bayan na umiwas sa mga masasamang gawain na ikasisira ng institusyon. Pag empleyado ka, dapat hindi ka drug addict. Ang lahat naman ng munisipyo ay mayroong power na mag-conduct ng random drug testing. Hindi naman talpas na basta natatanggal. Kung hindi bibigyan ng pagkakataon na i-rehabilitate. Hindi pinangalanan at sinabi kung ilang empleyado ang nagpositibo sa illegal drugs. Pero tiniyak ng LGU na susunod sila sa guidelines ng Civil Service Commission, PIDEA at PNP. Pinagsasaksak ang kainuman ng 70 anyos na lalaki sa Suyo, Ilocos Sur. Nakaalerto si Ivy Hernando. Nasawi habang ginagamot sa ospital ang 36 anyos na construction worker na si Danny Bugtong matapos saksakin ng kanyang nakainuman sa Sitio Kimbuaya, Suyo Proper, Suyo, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, nauna nang umuwi ang suspect na 70 anyos para matulog. Pero nadatnan daw niya sa kanilang tahanan ang anak na sinuntok daw ng isa sa kanyang nakainuman. Upon knowing na nasuntok, nakita niya na may damage po sa mukha ng kanyang anak. So, ayun po, siguro kumulo na po yung kanyang dugo, and then kumuha po ng kutsilyo. Bumalik ang suspect para kumprontahin sana ang mga nakainuman, ngunit nagkataong nakasalubong niya ang biktima na kanyang napagbalingan. Inundayan niya ng isang saksak sa kaliwang dibdib ang biktima. Tumakas ang suspect ngunit naaresto ng pulisya. Na-recover din ang ginamit na patalim. Desidido ang pamilya ng biktima na magsampa ng kasong homicide. Sa Santa Catalina, Ilocos Sur naman, 2 saksak sa ulo ang tinamo ng 38 anyos na lalaki mula sa kanyang bayaw. Ito'y matapos gisingin ang lasing na suspect upang lumipat ng higaan. Doon, di doon nga gasawa ti nagkinastan, nagririn. Dahil di naglalumot sa usawon da ma'am, so dahil si mong bata lang ma'am. Nagkasagutan ng biktima at suspect na nauwi sa pananaksak. Hindi na nagsampa ng kaso ang biktima, pero hindi na raw makakaapak sa kanilang bahay ang kanyang bayaw. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon.
Sa Dagupan City, inirereklamo ang takaw aksidenteng loading at unloading zone ng mga bumabiyahing bangka sa lungsod. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Problema ng mga bangkero, lalo na ng mga pasahero, ang kawalan ng maayos na loading and unloading area ng mga bangka sa Dagupan City. Pinagtagpi-tagping kawayan ang dinadaanan ng mga pasahero pababa at pasakay ng bangka. Karaniwan daw ito nagiging dahilan ng disgrasya, lalo na tuwing tag-ulan. Madulas daw kasi ang dinadaanan nilang kawayan. Madulas, lalo sa mga bata at matatanda. Hiling nila na sana'y magkaroon ng konkretong daanan at hindi kawayan na takaw aksidente. Noong nakaraang linggo lang, isang ginang ang nadulas habang naglalakad sa kawayan. Mahirap ma'am pagka ganito ma'am, pagka tag-ulan ma'am yun, madulas ma'am. Kaya maganda ma'am, papalitan na lang to ng simento ma'am. Madulas talaga dito pag tag-ulang ma'am, kaya delikado talaga. Batid ng mga opisyal ng Barangay Uno ang problema ng mga pasahero at bangkero. Nakatakdang kausapin ng chairman ang mga punong barangay ng Pugaro, Kalmay, Salapingaw, Karaal at Lumboy para makagawa ng konkretong hakbang na matugunan ang hinaing ng mga apektadong residente. Ang daongan nasa akin. Kaya lang between ng mga barangay, island barangays na sila dumadaong diyan. Pwede siguro kami magkikiusap kay Mayor kung na pagagawa tayo ng magandang daungan nila. Habang hindi pa naayos ang loading at unloading area, nakaantabay at inaalalayan na lang ng mga bangkero ang mga bumababa at sumasakay na pasahero sa mga bangka para iwas aksidente. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, may dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, may inaasang tapyas na 90 centavos sa kada litro ng gasolina. Pero may inaasahan din na 60 centavos na dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel at 80 centavos per liter naman sa kerosene. Bukas, June 4, inaasang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ang oil price adjustment. Dahilan daw ng paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo ang season demand sa ibang bansa. Isa o dalawang bagyo posibleng mamuo o pumasok sa PAR ngayong Hunyo ayon sa Pag-asa. Narito ang report. Wala nang minomonitor ngayon na bagong sama ng panahon o bagyo sa loob o labas man ng Philippine Area of Responsibility. Dahil sa monsoon break o halos hindi ramdam ang epekto ng habagat, magiging mainit at maalinsangan sa halos buong bansa. Easterlies at frontal system ang umiiral at posible ring magdulot ng mga pag-ulan sa ilang lugar. Ngayong Hunyo, isa o dalawang bagyo ang posibleng pumasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Base sa climatological data, karaniwang tumatama ang bagyo sa may Bicol region o Southern Luzon o di kaya ay sa eastern o northern portion ng Visayas. Posible rin naman itong mag-recurve o lumihis ng direksyon papalayo ng ating bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Ilocos Provinces, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Cagayan, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Posible ang malalakas na ulan sa ilang probinsya kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. May posibilidad din ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms. Jarek Pasilyao, One North Central Luzon. Ibinida sa street dance parade na bahagi ng Viray Festival sa Santa Ana, Cagayan ang iba't ibang makukulay na kasuotan. 16 na barangay ang nagpakitang gila sa pagsasayaw. Ang tema ng mga sayaw ay sumasalamin sa pangunahing hanap buhay ng mga taga Santa Ana, ang pangingisda at pagsasaka. Ang pagdiriwang ay bahagi ng pasasalamat sa biyaya na natanggap ng mga magsasaka at pangingisda. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Puspusan ang sinasagawa ng CDRRMO na paglilinis sa Pantal River sa Dagupan City. Narito ang report.
dating binabaha at pinapasok ng tubig ang bahay ni Aling Sheila sa Barangay Pantal, Dagupan City. Pero simula raw nang maitayo ang dike sa kanilang lugar at regular ang paglilinis sa Pantal River ay hindi na sila binabaha ngayon. Nakakaginhawa din kami tayo, hindi na pumapasok yung tubig dito na pusay tayo. Bago pa man magsimula ang tag-ulan, puspusan ng paglilinis sa ilog ng CDRRMO, katuwang ang iba't ibang barangay. Ongoing pa rin yung clearing operations natin, especially ito nga po, kaya may mga previous na operation na dahil ito, iniiwasan natin na matambakan at magkaroon ng volume ng mga water lilies, and para pagsapit ng tag-ulan, hindi na ito magkaroon ng blockage sa mga waterways natin. Sa ngayon, 95% ng malinis ang mga kailugan sa syudad. Itinaon ang paglilinis habang nasa below normal level ang Pantal Sinukalan River. Bina-practice na rin ng city na nagsasagawa ng mga itong mga clearing operations na rin and clean-up operations sa mga kailugan at sa mga creeks and drainage natin. Samantala, maaga na nagpaalala ang Pag-asa sa inaasahang high tide sa Dagupan City sa mga susunod na araw. Posible itong magtagal hanggang Setyembre. Ayon sa Pag-asa, makararanas ng below normal level na pag-ulan ngayong Hunyo. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Gulban, One North Central Luzon. Bumisita sa Ilocos Norte si USAID Assistant Administrator Michael Schiffer para sa potensyal na programa sa turismo at agrikultura. At may live report kaugnay niyan si Joan Punsoy. Joan? Chris, unang beses ngang bumisita sa Ilocos Norte ni USAID Assistant Administrator Michael Schiffer at naging makabuluhan naman ang kanyang pagbisita sa lugar dahil sa mga potential projects na pwedeng isagawa sa probinsya. Bumisita sa Ilocos Norte si USAID Assistant Administrator Michael Schiffer. Nakipagpulong siya sa mga opisyal ng gobyerno sa probinsya para sa potential projects sa industriya ng turismo at agrikultura. Where the opportunities are for the United States Agency for International Development to work here to help support the aspirations of Ilocanos to drive economic growth. Bagamat hindi pa niya idinitalye ang mga konkretong proyekto na posibleng itayo o ipatupad sa probinsya. Ilocanos community is the vast majority of the Filipino-American community, and so this is really where the heartbeat of the relationship between the United States and the Philippines lives. Humanga rin siya sa ganda ng Poway Church bilang isa sa 4 na Baroque church sa Pilipinas na kinikilala rin ng UNESCO. As a UNESCO World Heritage Site, this church, and just looking at the architecture from the outside, is an amazing piece of the cultural fabric. Samantala, dagsana rin ang mga bisita sa mga puok pasyalan sa probinsya ngayong bakasyon ng mga learner. Hindi naman naging problema nga ang weather conditions sa probinsya ng Ilocos Norte dahil naging maaliwalas naman ito. Bago nga ang kanyang pagbisita sa Poway Church ay una muna siyang nakipagkita sa mga opisyal nga ng lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte at sa Calawag City. Sunod dito ay pumunta naman siya sa Mariano Marcos State University sa Batac City na nakatanggap nga ng 3 grant mula nga sa programa ng USAID. Ito ay makakatulong para sa kanilang mga research program, kabilang narito ito ang produksyon ng ethanol-based disinfectant. Napaka-importante umano itong personal na pagbisita nga ni Assistant Administrator Michael Schiffer sa probinsya ng Ilocos Norte dahil personal niyang nakausap o nakita nga yung sitwasyon ng komunidad para sa isasagawa ngang proyekto. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Dahil naman sa naranasang malakas na pag-ulan, nasira ang footbridge na ginawang daanan sa ilog ng Sarat, Ilocos Norte. Ayon sa mga residente, naanod ang ilang imbornal na ginawang tulay dahil sa lakas ng agos ng tubig. Sa ngayon, sa kabilang barangay muna sila umiikot para makatawid. Matagal na raw na problema ito ng mga residente tuwing panahon ng tag-ulan. Ilocos Sur, Penro, hinikayat ang publiko na magtanim sa mga bakuran dahil sa lumalalang epekto ng climate change. Silipin sa report. Sa pagdaan ng panahon, palala ang epekto ng climate change. Ang sunod-sunod na mga bagyo, mga labis na ulan na nagpabaha sa maraming lugar at puminsala na sa maraming ari-arian. Ang sobrang init na nauwi sa El Nino. Ang lahat ng ito
Resulta raw ng negatibong aktibidad ng tao ayon sa Provincial Environment and Natural Resources Office sa Ilocos Sur. Dahil na rin sa ating kapabayaan, ating katigasan ng ulo, unang-una, pollution. Pangalawa, yung trash natin, waste natin. Pangatlo, yung ating sa kabundukan. Hindi na lang kahoy yung nakatayo, kundi mga bahay na rin. Bilang tugon sa lumalalang epekto ng climate change, hinihikayat ng Penro ang publiko na magtanim sa kanilang mga bakuran. Bilang pakikisa, muling nagpakita ng suporta ang iba't ibang stakeholders sa signing ceremony ng Pledge of Commitment para isalba ang nasisira ng kalikasan. Hindi yan mabubuhay lahat. Yung 10% na yan, masaya ka na kung may mabuhay. Tsaka nakakatulong na din sa environment kasi madami ng basura. Bukod sa pagtatanim ng puno, malaking bagay rin daw ang pagbabawas sa paggamit ng plastic bilang tulong sa kalikasan. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. 25 anyos na binata sa Ilocos Sur patuloy na hinahanap ang kanyang ama na isang Indonesian. Nagbabalik sa report si Ivy Hernando. Tanging mga litrato at kwento tungkol sa kanyang pagkatao ang mayroon si Jackie Lea Chong, 25 anyos, taga Santo Domingo, Ilocos Sur. Dumulog siya sa impilan ng GMA Regional TV sa Ilocos Sur upang manawagan sa pag-asang mahanap ang kanyang ama na isang Indonesian. Yung isang anak na nangungulila, ma'am, na maraming itatanong sa kanya, ma'am, kung bakit siya di sumipot, bakit hindi siya bumisita dito sa Pilipinas, kung bakit hindi siya nagparamdam sa akin. Kung alam pa niya na buhay pa yung mama ko, patay na. OFW noon sa Taiwan ang ina ni Jackie na si Leilani, kung saan sila nagkakilala ng kanyang ama na si Apin Chong. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan at sila'y nagpakasal sa Indonesia. Ngunit kasalman, hindi legal na residente si Leilani, kaya napilitan siyang umuwi ng Pilipinas para ipanganak si Jackie. Tuloy-tuloy ang komunikasyon at sustento sa mag-ina sa loob ng 3 taon hanggang sa... Hindi tumawag siya dito. Balay, so nga kapilitan na sinong batak. Ngayon di patpatang kami balaing ng English tikwa. Kung bata man nga manunay nga wata di mamut unay tag English. Di ko ninindenan. Inakala raw ng ama ni Jackie na kabit ng kanyang ina ang sumagot sa telepono na kanya palang lolo. Ang hirap kasi na sitwasyon na ikaw lang, ma'am, tapos hindi mo siya nakilala hanggang pagtanda mo, ma'am. Mahirap yun, ma'am. Ayaw ko yung maulit sa pamilya ko in the future, ma'am. Muling naghanap ng trabaho sa ibang bansa si Leilani. Ngunit nagkasakit siya ng breast cancer na kanyang ikinasawi. Panawagan ni Jackie na matulungan siyang mahanap ang ama bilang pangako sa yumaong ina at sa hangad na makilala ang kalahati ng kanyang pagkatao. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 4 na barangay pa lang sa Dagupan City ang deklaradong drug cleared ayon sa PNP, kasama ang Barangay 4, Mamalingling, Tabang at Pogo Grande. Aminado ang PNP na 27 barangay pa ang tinututukan nila sa lungsod dahil sa presensya ng illegal drugs. Sa datos ng PNP, sa 79 na anti-illegal drugs operation mula noong nakaraang taon, aabot na sa 800 grams ng shabu ang kanilang nasamsam na nagkakalaga ng 5 million pesos. Kaya raw patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa mga barangay para sa mga mahimok ang mga identified drug personality at drug surrenderer na sumailalim sa binuksang Balay Silangan Reformation Center. Sinuyod naman ng Highway Patrol Group ang 1st District ng Ilocos Sur dahil sa mga reklamong hindi magamit ng mga slow-moving vehicle ang outer lane dahil sa mga iligal na nakaparadang sasakyan. Ilang sasakyan ang pinagsisita ng HPG tulad ng mga service vehicle, tricycle, delivery van at mga truck. Sa ilalim ng Provincial Ordinance, pinagmulta ng 2,000 piso ang mga nahuli. Panawagan din ng HPG gamitin ang lay-by o ang ikatlong lane sa tabi ng outer lane na inilalaan para sa mga nais magpahinga sa biyahe o naka-encounter ng emergency sa daan.
Ilang residente sa Hilaga at Gitnang Luzon na perwisyo sa biglaang power interruption noong Sabado, June 1. Tutukan sa report. Dismayado ang maraming consumer sa Pangasinan dahil sa naranasan na power interruption gabi ng Sabado. May mga umakyat ng bubong para roon matulog, habang may mga naglatag ng karton sa labas ng bahay. Paliwanag ng ilang power distributor, gaya ng Sentelco, bunsod ito ng ipinatupad na manual load dropping ng NGCP dahil sa manipis na supply ng kuryente sa Luzon grid. Ilang lugar din sa Pampanga ang nawalan ng kuryente nitong weekend. Sa isang post ng netizen, naantala ang pagkain niya ng dinner sa isang restaurant sa Angeles City nang biglang mag-brown out. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, nagpatupad ng manual load dropping noong June 1 ng gabi. Ginagawa ang mild o rotational brownout para limitahan ang demand ng kuryente kapag nasa red alert status ang Luzon Grid. Nanawagan din ng Dagupan Electric Corporation na maging responsable sa paggamit ng kuryente. Mainam kung makakapagtipid sa konsumo para mabawasan ng demand sa kuryente. Kasi pag kulang talaga yung supply at mataas yung demand, ang ginagawa ng system operator to preserve the integrity of the system, nagpapatupad siya ng manual load dropping na tinatawag. Samantala, isinailalim sa yellow alert ang Luzon Grid kaninang 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. Muli itong isa sa ilalim sa yellow alert mamayang 6:00 na magtatagal hanggang 10:00 ng gabi. Nasa 14,457 megawatts ang available capacity, habang ang peak demand ay 13,484 megawatts. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Aabot sa 2.5 metro ng Blue Marlin ang nalambat ng mga mangingisda sa Davila, Pasukin, Ilocos Norte. Nasa 70 kilos ang timbang nito at ibinebenta sa halagang 400 pesos kada kilo. Isang malaking biyaya raw ito sa mga mangingisda dahil hindi nila inaasahan na makakahuli sila ng ganito kalaking isda ngayong mataas ang mga alon at malakas ang hangin. Bukod sa Blue Marlin, meron ding nalambat na halos 30 kilos ng yellowfin na nagkakalaga naman ng 90 pesos kada kilo. Samantala, nag-uumapaw na saya hatid ng cast ng Asawa ng Asawa Ko sa San Carlos City, Pangasinan. Narito ang report. Nag-uumapaw ang saya ng mga Pangasinense sa ginanap na GMA Regional TV Kapuso Mall Show kasama ang cast ng Asawa ng Asawa Ko sa San Carlos City, Pangasinan. Pilian ang isinalubong ng fans kina sparkle artist Bruce Roland at Kim De Leon. Habang game na nakipaglaro sa fans si Luis Hontiveros. Mas tumindi pa ang hiyawan na magsample ng kanilang rampa ang Team Kalasag. Maraming salamat sa mga Pangasinense. Yes. Mainit na pagtanggap. Sana makabalik kami dito. Sobrang saya ng mga tao dito. Sobrang bait ng mga tao dito. So, until next time po. Gusto namin pasalamatan ng lahat ng umattend sa aming mall show kasi at least ngayon hindi lang namin nakikita yung mga fans ng Asawa Ko sa mga comment section but now live and kahit pa paano na-express nila yung kanilang suporta. Lalo pang naging lively ang vibes sa taas ng energy ni Leon, Joem Bascon, sa kanyang song numbers. Sweet and lovely performances naman ang handog ni Kapuso actress Liza Lopez. Ayan, maraming salamat po sa mga kapuso namin na nakigulo sa araw na ito. At ayun, maraming salamat sa Carlos City sa pag-imbita po nyo sa amin sa Asawa ng Asawa Ko. At kundi dahil naman sa inyo, mga kapuso, hindi naman magiging successful ang show namin. Sobrang saya namin. Sana po napasaya po namin kayo at happy po kami makita kayong lahat. Maingay na sinalubong ng kanyang fellow Pangasinense si Kapuso actress Jasmine Curtis Smith. Always grateful makita ang mga ngiti ninyo, ang mga hiyawan ninyo naririnig namin. Kaya maraming salamat talaga sa pagdalo tuwing may show kami. Kahit saan man yan dito sa Pilipinas. Lahat ng regional shows, maraming salamat dahil pumupunta kayo at sinusuportahan nyo kami. Nagsilbing host ng programa si sparkle artist Hailey Dizon. Dahil the rainy season has officially started, shinare ng cast ng Asawa ng Asawa Ko ang kanilang comfort food tuwing tag-ulan. At hindi rin pinalagpas na itry ang ipinagmamalaking kalaskas ng Pangasinan. Bagay sa rice tsaka bagay sa tag-ulan na panahon. Kaluskus, masarap siya.
Masarap nga siya sa tag-ulan, no? Totoo. Para siyang pabaitan na mas masarap. Masarap tong ipare sa kanin. Rice, please. 43 anyos na Cagayano nag-uwi ng medalya sa katatapos na 8th Asian Taekwondo Pomse Championship sa Vietnam. Ating kilalanin sa report. Nag-uwi ng karangalan ang 43 anyos na tubong Tuguegarao City na si Ernesto Guzman Jr. na silver medalist sa 8th Asian Taekwondo Pomse Championship sa Vietnam. Ipinamalas ni Ernesto ang kanyang galing sa individual Pomse under 50 category. Ang Pomse ay Korean martial arts na nagpapakita ng taekwondo techniques at moves. Ayon kay Ernesto, 11 anyos pa lang siya nang mahilig sa sports. Masaya dahil isa ka sa pinakamahusay na manlalaro na napili upang i-represent ang iyong bansa. Pangalawa ay siyempre nandyan din po yung pressure, yung kaba dahil bit mo po yung yung flag ng Pilipinas. Pero sa tuwing nananalo naman po at nakakapagbigay ng karangalan, lahat ng mga hirap na napagdadaanan sa ensayo ay nawawala at saka lahat ng kaba ay yun po napapalitan ng saya dahil na nakakapagbigay po tayo ng karangalan hindi lang sa ating sarili kundi sa ating pong inang bansa po. Bukod kay Ernesto, nagkamit din ng gintong medalya ang tubong Peña Blanca na si Zyka Santiago na personal pa raw na tinuruan ni Ernesto ng taekwondo. Sa ngayon, abala rin si Ernesto sa pagtuturo ng mga batang atleta na interesado sa laro. Kailangan nilang disiplinahin yung sarili nila, kailangan marunong silang makinig sa mga coaches nila, at saka kailangan din nilang magtiis at magtiyaga dahil hindi madali ang tawag dito, yung hindi po madali ang mag-acquire ng mga good skills. Pinaghahandaan din ng pambato ng Cagayan ang World Taekwondo Pomse Championship na gaganapin sa Nobyembre sa Hong Kong. Gab De Luna, One North Central Luzon. Mystical Island of the North pasyalan sa Santa Ana, Cagayan. Naritong report. Sa pamamagitan ng bangka mula San Vicente Port sa Santa Ana, Cagayan, in 45 minutes, madidiskubre ang tagong isla. Binansagang Mystical Island of the North ang isla ng Palawi. Breathtaking view ang bubungad sayo, malinaw na tubig sa dagat at pinong buhangin. Matatagpuan dito ang Cape Inganyo Lighthouse na itinayo ng minerong Espanyol noong 1887. Sa taas ng lighthouse, matatanaw ang Dos Hermanos Island at ang Babuyan Islands. Kaya ang mga turista, tiyak daw na mag-i-enjoy sa picture taking. Sana po nagagandahan sila dito sa may Cape Inganyo Lighthouse po. The place is so scenic. It has a lot of adventures to offer. Bukod sa Palawi Island, dinarayo rin ang Crocodile Island at ang Angi Beach. May lawak na mahigit 8,000 hectares ang Palawi Island, nakabilang sa Protected Landscape at Seascapes ng DENR. Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.